Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So ito, putok tong balita na to eh. Yung CEO ng ng astronomer na si Andy Byron at si Christine Cabot, HR yata to eh nung company. Eh parehas silang married. Nahuli sila sa concert ng Coldplay. Ito yung video. So, ito, bigla silang, di ba sa concert minsan, fina-flash sa camera, bigla silang sa Coldplay concert. Oh, look at these two. Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Nahiya yung kasama eh, oh. I'm not quite sure. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. Oh, what? Huli, pero di kulong. Either they're having an affair or they're just very shy. Laking iskandalo nun, men. Yari. Anyway, next video. Tingnan na lang natin yung susunod na kabanata kung ano yung magiging ano niya. Nahuli. Huli, pero di kulong. Anyway, next post, no? dito sa post ng isang guro, no? Or ng isang teacher. Sabi ganun dito. Isang guro ang nagbahagi ng nakakatawa pero nakakabahalang karanasan sa kanyang klase matapos magsagawa ng spelling quiz para sa mga senior high school student. Senior high school? Akala ko nung una, ano lang to, mga elementary, ganon. Senior high school students. Ayon kay Ginoong Neil Bugsok, tila mas angkop daw na ang ibig sabihin ng subject niyang MIL ay mali ang spelling lagi. Dahil sa dami ng maling sagot na nakuha ng kanyang mga estudyante. Anya, so alarming po. Need talaga na ibalik ang spelling booklet sa eskwelahan. Wala na ba ito? Sa bagay, nung nag-aaral ako, wala na yan eh. Spelling booklet sa eskwelahan. Mas ikinagulat pa niya na tuwang-tuwa para ang mga estudyante sa kanilang scores kahit na puno ito ng maling baybay. Nakakahiya, no? Kasi alam mo, isa sa mga dyan, nakikita ko na yung signal na yan eh. I mean, nakikita ko na yung signal ba? Tama. Nakikita ko na yung signos niyan eh. Nung mga early stages na meron tayong cellphone, 'di ba? Yung mga Nokia pa nun dati. Kasi doon na natututong magmali ng spelling ng intentional eh. Hanggang sa na-adapt na ng mga kabataan 'yun. 'Di ba? Pag gusto mong mapab-ikli yung sulat mo kasi pabilisan ng reply, 'di ba? Mamaliin mo ng spelling. Ang importante kasi maihatid mo yung message eh. Pero hindi natin alam, nagkakaroon na ng ng evolution na parang nawawala na ng pake ang mga kabataan sa spelling. Samantalang nung araw, 'di ba, yung kapanahunan nyo, yung mga tito-tita diyan, paano kayo Paano kayo nagpapadala ng message nun, 'di ba? Magsusulat kayo sa papel, 'di ba? Mauobliga kayong ayusin yung spelling nyo eh. Kasi unang-una mahihiya kayo na mali ang spelling nun. Pagka magmumukha kayong bobo kung magra-write kayo ng letter na mali-mali spelling nun. Talagang pagpopokosan nyo na magiging tamang spelling nyo nun. Unlike yung naging palusot na lang yung pagte-text message eh. Para magkamali ka ng spelling. Or kahit grammar, 'di ba? Samantalang dati nun masyadong strict, lalo na yung sa subject verb agreement. Sobrang stricto dati ng ng mga English teacher noon. Tsaka bakit inalis yung spelling booklet na yan? Eh yan pa nga importante.
Yan yung mga basic na ano eh, na basic na dapat hindi nawawala eh. Yan kasi yung foundation ng mga estudyante, mga simpleng ganyan, pati yung mga writing, di ba? Sabi ganito, nagpa-spelling quiz ako sa mga senior high ko sa Media Information Literacy. At ang tunay na MIL pala ay mali ang spelling lagi. So alarming po, need talaga ibalik ang spelling booklet sa eskwelahan. Tuwa pa sila sa mga score. Ano to? Diyos ko naman, responsibility. Credit is Joe? To be fair ha, na ano niya yun, na tama niya yung credit. Kasi tsaka isa pa noon, pag nagre-research ka talaga nun dati, ang mga nagiging source mo doon, mga ano talaga eh, mga verified source talaga eh. Let's say, magre-research ka, no? Ang bubuklatin mo nun, Encyclopedia Britannica. Eh yung Google eh. Sometimes yung information sa Google, mali din eh. Tapos, anuhin mo pa ngayon, dagdagan mo pa ng AI ngayon. Masyado magre-rely na sa AI yung mga susunod na ano. Yes, malaki naman na naitulong ng AI, pero yung pinaka-basic na dapat malaman ng bata, hindi na eh. Parang kung ganun din lang, baka darating ang araw, wala nang i-hire na tao eh. 'Di ba? Kasi alam na nila yung kahinaan ng human. Pag-aaralin mo pa, 'di ba? Unlike pagka ginawa mong personnel yung mga AI sa ano sa negosyo mo, ano, susundin talaga yung gusto mo ng walang reklamo. Paano pag i-upload na yung AI sa mga humanoid robots, no? Terminator? Magiging Terminator na ba? Unverified. Nakalagay dito, unverified information. Constructed. Ano ba? Ano to? Sinasadya lang ba to? Export knowledge. Export. Ano to? Piribasi. Ano to? Mahirap na tuloy basahin, ano? Media consumer siguro to. Media produce. Default. Putang enang yan. Kung ano nangyayari sa perponsibility. Credit is due. Ito tama na sana, no? Constructive criticism pala yung isa. Dapat gawa ng paraan to eh. Hindi, oo, nakakatawa siya, no? Pero dapat gawan talaga ng paraan to eh. Tsaka tanggalin na yung ano, nung, di ba may tinatawag na No Child Left Behind? No Filipino Child Left Behind Act is a proposed Philippine law aimed at ensuring all Filipino children complete elementary and high school education. It seeks to achieve this by establishing systematic programs and timelines with the goal of having all children complete elementary education by 2012. Parang minamadali nila, no? Pero ang nagiging problem kasi nito, ano eh, alam mo, ipapasa na lang dahil kailangan. May mga nakausap akong public teacher na ganyan. Tama ba ako? Siguro mga 3 na nakausap kong ganyan na parang ipipilit na lang ipasa kahit hindi siya karapat-dapat. Hanggang sa nasanay ng ganun, no? Gusto naman. Di ba kayo nahihiya sa ganyan, man? Na ganyan ang future ng Pilipinas? Meron namang ano, hindi naman ako naniniwala na lahat ng high school ay ganyan kabobo. May mga naging successful naman at may mga karapat-dapat naman ngayon. Pero
tuklasin nila ano ba yung ginagawa doon para maging cum laude yung isa or maging valedictorian yung isa. Anong meron doon na wala doon sa iba? Yan ang trabaho ng ng DepEd. Kailangan i-crack nila yung code na yon kung bakit may ibang tao na ba't may mga estudyante sobrang tanga talaga. Yung pagiging tanga, hindi na yan, hindi naman nawawala yan eh. Pero alarming kasi yung dami. Yung dami ng batang tanga. 'Di ba aminado sila diyan na maraming yung percentage ang laki ng functionally illiterate. 18.9 million Filipinos functionally illiterate. 'Di ba? Gawa na nila ng paraan 'yan, men. Hanggang maaga pa. At kayo naman, yung mga bagong henerasyon ngayon na wag naman kayo reklamo ng reklamo. Nasa inyo na nga lahat ang ngayon eh, ang gaan ng pag-aaral eh. Isa yan, mga reklamador din mga bata ngayon eh. 'Di ba? Kami. Mga reklamador kami. Swerte na nga tayo dahil isang ganyan-ganyan lang natin, isang ganun-ganun mo lang, malalaman mo na yung sagot eh sa mga assignments natin, sa mga nung araw, kung ikaw ay nag-aaral sa bukid, kailangan malaman mo kung sino si Henry Ford. 'Di ba? Pupunta ka pa ng public library noon. Kailangan hanapin mo pa sa encyclopedia. 'Di ba? Alam ko may decimal pa yan sa library, 'di ba? Nakalimutan ko na kung ano 'yun eh. Maggagaganong-ganong ka ng libro, oh. Ngayon, wala na. Naging side effect naman, parang tinamad din naman yung dahil alam kasi ng mga estudyante ngayon, yung knowledge ay available on hand na agad. Di ba? Hindi na yung kailangan malaman mo. Mag-e-exam ka, kailangan malaman mo. Hindi na ngayon ganun eh. Anyway, so next, no? Kahapon medyo na-discuss natin yung kay Ma'am Juliana. May karugtong pa pala yun ngayon. So ito yun ngayon. Ito, may nagsalita na kapwa nyo sa LGBTQ, si Valentin Rosales. Aura, hindi kami ang mag-a-adjust sa'yo. Di ka magandang ehemplo sa kabataan. Tumigil ka dyan. Mag-focus ka sa basketball game mo sa Boston Celtics. Oh, sarili nyong sarili nyong ginamit sa inyo yung style nyo na yung ganyan, yung mag-focus ka sa basketball game mo sa Boston. Ganyan yung mga style nyo, di ba? Yung manlait. O, ginamit ngayon sa inyo. Ano masasabi nyo dyan? Tingnan nga natin yung post ni Valentin Rosales. Valentin Rosales. Diyan kayo magaling eh. Yung mag-atake ng physical na itsura eh. Nagsalita daw yung guding. Pag masama daw, bading, di ba? Pagka mabuti, guding. So, ito yung video. Ay, mukha kang basketball player. Kamukha mo si Bronny James. At saka imagine, nag-graduate ka ng college tas hindi mo alam ang pronouns ng male and female. And kahit kailan, hindi ka naging magandang ehemplo ng kabataan. Naalala mo yung ginawa mo na nagpapahubad ka ng pants ng lalaki. Nako, nakalkal pati yun. Di ba? Natulfo siya dun, di ba? Tas nang hindi ginawa, hinabol mo, nakipagmaoy ka, pati opisyal, inamok mo ng away. Gawain ba yun ng isang babae? Ganun ba ang pag-aarte at pagkikilos ng isang babae? Hindi. Masyado kang barumbado. Kaya wag kang mag-expect na tawagin ka ng ma'am or she ng mga tao dahil hindi kami ang mag-a-adjust sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo nakaka-post ng mga naka-two-piece at naka-bikini ka sa online dahil ang nakakasuya at ang sakit sa mata. Nga, yung part na pagpo-post niya ng bikini, freedom niya naman yun. To be fair naman, magiging fair naman ako, yung gusto niyang i-post, kaya lang, yung magiging tingin ng tao sa mga post niya, hindi niya pwedeng kontrolin yun. Kasi nilagay niya sa public yun eh. 'Di ba? Hindi naman yun for
personal consumption. Yung pagpo-post niya sa public, wala namang problema doon. Freedom niya yun eh. Na i-post niya, na i-post ko ano yung ano niya eh. Pero kung magagalit siya sa lahat ng i-comment doon na against sa kanya, ay doon siya medyo nilagay mo sa public eh. Dahil bato-bato yung katawan mo tapos puro ka pa sexy. Kala mo kinaganda mo yan? Kala mo magandang ehemplo yan sa kabataan? No, hindi. Mukha kang ayoko na magsalita ng masasamang words. Pero hindi siya maganda tingnan sa mata. Masakit siya sa mata. Yung opinion niya tungkol doon, okay lang yun. Pero yung wag mong gawin, wag naman. Freedom din naman ni Aura yun, kahit pa paano. So dito sa post ni may umaway kay Juliana. Feeling ko to LGBTQ to eh. Sabi ganun dito. Ito yung post ni Juliana, no? Sabi ganun. Unang-una, hindi ito usapin ng karapatan. Ang usapin dito, usapin ito ng respeto. Madaming bakla ang salaula, barahula, kaya di nakakakuha ng respeto sa ibang tao. Totoo naman ito. Masakit man isipin, pero totoo ito. Minsan yung mga bakla nagpapachip sa sarili nila eh. 'Di ba? Ang pangyayari sa isa ay hindi nangangahulugan na pangyayari sa lahat. Kung ikaw mismo alam mo kung paano ka rerespetuhin, bakit ka magpapaapekto sa isang pangyayaring hindi ikaw ang binastos? 'Di ba? Mga bakla, nakakatuwang isipin na ang pang-aalipusta ng isa ay laban sa lahat, pero hindi nangangahulugan na ang pangyayari sa isa ay pangyayari sa lahat. Kung ako binastos ni Sir Jack, malamang sasabihin ng mga bashers ko deserve. Pero ngayon na ako na nakakuha ng respeto, dapat ba ako bang ilinya ang sarili ko sa pangyayaring di naman ako kasali? Nakakakuha kayo ng respeto dahil marunong kayo. Rumispeto. Nababastos kayo dahil bastos kayo. Iba-ibang pangyayari sa mga buhay natin. Hindi isa ang landas na tinatahak natin, bla 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 bla. Tapos meron ditong you are part of the LGBTQIA community. Juliana Pariscoba. Sa iyong palagay ba, kapag nilait ang isa sa LGBTQIA+, ay dapat lang manahimik kami? No. Because we are fighting for equality. Pinoprotektahan ng Hindi, wait lang. Doon sa linait ka mo, yung nilait sa inyo, ano ba yung nilait doon na tawagin kayong panlalait ba yun o pag-correct? 'Di ba? Hindi kasi sa inyo pag hindi niyo nagustuhan, lait na para sa inyo kahit katotohanan pa eh. 'Yun ang problema sa inyo eh. Lait na agad pag hindi niyo nagustuhan yung narinig niyo. Ironic lang no na yung lait na yan minsan puhunan ng ng iba sa inyo para kumita eh. Napaka-hipokrito nito na gawin yung panlalait. 'Di ba? Nakakasulasok na gamitin niyo yung panlait. And also for Aura Brigila, she's right dahil that is part of the human rights na i-consider ang sarili niya base sa kagustuhan niya. O sige, i-consider niya ang sarili niya, walang problema doon. Pero wag mong pilitin yung ibang tao. 'Di ba? Hindi naman pinipigilan na yung pagbikini niya, wala namang pumigil dun eh. 'Di ba? Sabagay si kanina, wag daw magsuot. Pero ako, naniniwala ko na hindi dapat pigilan 'yun. At wala namang pumipigil dun eh. Pero yung tingin ng tao doon, yun ang hindi mo makokontrol. 'Di ba? Hindi natin makamta ng pantay-pantay kung lahat ay kanya-kanyang kagustuhan daw. Hipokrito na naman. So, yung panlalait nyo nila, Vice Ganda, nila pantay yun para sa inyo, no? Ewan ko ba? Medyo napatagal tayo na naman dito. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.